naglabas na ang Japan ng isa sa pinaka-innovative nitong mga technology. Pero ang tech na ito ay hindi ginagamit sa Japan mismo. Sa halip ay nasa loob ito ng Ukraine at abala ito sa pagpapawalang bisa ng surprise aerial strikes ni Putin. Ang ginawa ng Japan para sa Ukraine ay talagang nakagugulat na parang sa sci-fi movie mo lang makikita dahil nagbigay ito ng matinding dagok sa Russia nang walang kahit isang single shot na narinig. Ang ibinigay nila ay produkto ng isang alliance sa Ukraine na hindi nakita ni Putin na darating. Habang ang langit sa Ukraine ay puno ng mas malalaking swarm ng Russian Shahed-type drones kaysa dati, may lumitaw na partnership sa pagitan ng isang malaking Japanese company at isang drone development business sa Ukraine. Ano nga ba ang technology na ito na talaga naman ginawang walang silbi ang mga drone swarms ng Moscow? Pero bago ko simulan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Itinatag mga 10 years ago, ang Terra Drone Corporation ay isa sa pinakamalaking tech companies sa Japan. May 650 employees ito at nakalist sa Tokyo Stock Exchange. Isa itong lumalaking kumpanya na nag-announce na papasok na ito sa defense sector at mahalaga, halos 60% ng kita nito ay galing sa alliances na ginawa nila sa labas ng Japan. Dito pumapasok ang Ukraine. Sa frontline city ng Kharkiv, may company na ang pangalan ay Amazing Drones. Malaki ang pagkakaiba nito sa Terra Drone Corporation sa kung paano ito nagsimula. Ang Terra ay business na ginawa para kumita, pero ang Amazing Drones ay ginawa mula sa apoy ng digmaan na hindi gusto ng Ukraine na labanan. Pero lumago ang Amazing Drones. Ang dating volunteer initiative, 3 taon na ang nakalipas, ay naging full-fledged company na ngayon at bahagi na ng Brave One Defense Cluster ng Ukraine na ginawa para tulungan ang drone manufacturers na mag-isip at gumawa ng kailangan ng Ukraine para makadepensa. Ngayon, ang Amazing Drones ay direktang nagtatrabaho kasama ng Terra Drone Corporation at nakabuo sila ng isang napakahalagang technology na pwedeng magpahinto sa surprise aerial bombardment strategy ni Putin. Ang technology na ito ay ang Terra A1, isang interceptor drone na sinusolusyonan lahat ng problema ng Ukraine laban sa Russian Shahed-type long-range attack drones. Nabuo ito mula sa meeting ng founder ng Amazing Drones na si Maxim Klimenko at founder ng Terra Drone na si Toru Tokushige sa isang defense exhibition noong 2025. Ang Terra A1 ay isang malakas na anti-drone defense. May top speed na 300 kilometers o mga 186 miles per hour at range na hanggang 35 kilometers o mahigit 20 miles. May kakayahan itong gawin ang buong mission cycle ng interception mula surveillance, detection ng target hanggang interception, lahat sa loob ng 15-minute flight. Hindi dapat maliitin ang bilis na ito kahit wala itong warhead tulad ng attack drone. Binabawi nito iyon dahil mas mabilis ito ng 100 kilometers o mga 62 miles per hour kaysa sa typical Shahed drone ng Russia. Kaya hindi lang ito interceptor na naghihintay ng target. Hinahabol nito ang Shahed hanggang maabutan ito sa ere at pabagsakin. Hindi naman palaging kailangan ang chase na ito. Sa katunayan, maaaring bihira lang ito. Ayon sa United 24 Media, ang Terra A1 ay stealthy drone. Dahil electric propulsion ito, halos walang ingay at halos walang heat signature, kaya mahirap itong madetect ng operator ng Shahed sa Russia. Sa maraming kaso, ang tanging sign lang na papalapit ang Terra A1 ay kung makita ito ng kamera ng Shahed drone. Sa karamihan ng kaso, maglo-loiter lang ang Terra A1, hahanap ng target at sisirain ito bago pa malaman ng operator. At ang Terra A1 ay kayang mag-operate kahit walang human operator. Isang intelligent drone ito na kayang mag-work kahit walang extensive training. At heto ang pinakaseryoso. Ang Terra A1 ay nagkakahalaga lang ng $2,000 para gawin. At mamaya, malalaman mo kung bakit napakahalaga nito. Sa ngayon, nasa early stage pa lang ang partnership na ito. Ang scaling ay susunod na hakbang. Ang Terra Drone ay nag-invest na ng $10 million para punduhan ang production ng Terra A1 drones sa isa nitong subsidiary. Mas malaki ang value ng capital na ito kaysa mismong pera. Ang interest rates sa Japanese capital ay around 2% habang sa Ukraine ay nasa around 20%. Kaya mas murang pera ang ginagamit ng Ukraine ngayon at gagamitin ito para gumawa ng mas maraming Terra A1 kaysa kayang labanan ng Russia. Sa ngayon, mabagal pa ang production. Isang worker ay nakakagawa ng 2 Terra A1 drones per day. Hindi pa alam kung ilang workers meron sa workshops ng Amazing Drones, pero inaayos na ang proseso. Dumadaloy ang pera at malapit nang ma-scale ang production ng Terra A1 para maging isa sa pinakamahalagang tools ng Ukraine laban sa Russian Shaheds. Ang scaling na ito ay gagawin habang may panganib ng war. At alam ni Tokushige na hindi traditional factory ang sagot. Ang mga factory ay target. Pero ayon sa kanya, ang Ukrainian engineers ay may practical know-how na kung paano mag-decentralize ng production at mag-operate sa ilalim ng constant threat. At pinag-aaralan nila ito. Ibig sabihin, hindi ito one-way partnership.
Ang Ukraine ay nakakakuha ng interceptor drones, pero ang Japan ay nakakakuha ng kaalaman at combat-tested experience na kailangan nila sa mundong lalong nagiging chaotic. Iniisip na rin ng TerraDrone na mag-launch ng production ng Ukrainian drones sa Japan. Doon, pwede itong gamitin para sa Japan at posibleng ipadala rin sa Ukraine. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na relasyon ng Ukraine at Japan. May mga signs na nito dati. Ang Japan ay consistent supporter ng Ukraine, lalo na sa humanitarian side. Noong February, nag-pledge ang Japan ng $3.8 million para ayusin ang cultural sites ng Ukraine na nasira sa war. May isa pang $1.3 billion na in-pledge sa Ukraine sa ilalim ng Japanese Peace in Ukraine Project noong April 1. At noong February din, sinabi ng United Nations na ang United Nations Industrial Development Organization ay nagkaroon ng grant agreement sa 47 Japanese companies para subukan ang business models at technologies nila sa Ukraine. Ito ay senyales ng lumalalim na partnership ng dalawang bansa. Ang alliance ng Amazing Drones at TerraDrone ay isa lang sa maraming halimbawa at may mas marami pa. Noong March, nagsimula ang gobyerno ng Ukraine at Japan ng intergovernmental partnership para sa transfer ng defense equipment at technologies. Layunin nito na magkaroon ng joint production at localization projects para sa weapons. May plano na rin ang Japan na bumili ng Ukrainian attack drones na pwedeng maging bahagi ng offensive arsenal nila kung lumala ang tensions sa Indo-Pacific. Para sa Ukraine, ang ganitong partnerships ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply ng armas at pera para sa defense laban sa Russia. Ang Ukraine ay nagiging major player sa global geopolitical context at hindi ito mangyayari kung hindi dahil sa desisyon ni Putin na invade ang Ukraine 4 na taon na ang nakalipas. Akala niya ay babagsak ang Ukraine sa loob ng ilang araw, pero tumindig ang Ukraine. At ngayon, ang resulta ay mas malakas pa ang Ukraine kaysa dati sa geopolitical stage. Ang partnership ng Ukraine at Japan ay isa lang dito. Pareho silang nakikita ang benefits ng defense ties na hindi sana mangyayari kung hindi dahil sa invasion ni Putin. May similar relationships din ang Ukraine sa Middle East. May long-term defense deals sila sa Gulf countries para labanan ang Iranian Shahed drones. Ang EU accession ng Ukraine ay posibleng mangyari as early as 2027 at mas lalakas pa ang ties nila sa Europe. Ang drones ng Ukraine ang nagbigay daan sa lahat ng ito. Ang Saudi Arabia at Qatar ay hindi sana makikipag-partner sa Ukraine noon. At ganun din ang Japan. Sinabi na ni Zelensky na handa ang Ukraine na mag-share ng marine drone at interceptor technologies sa Japan simula February at posibleng ang Terra A1 ay produkto ng sharing na iyon. Lahat ng bansang ito ay may modern military tech noon, pero ngayon ang Ukraine ay naging susi sa mga plano nila. Sa kakaibang paraan, si Putin ang dahilan nito. Ang war niya ang nagpalakas sa Ukraine sa geopolitical stage at habang lumalakas ang Ukraine, humihina naman ang Russia. Noong 2026, nakita ni Putin ang pagbagsak ng dating Venezuela dictator na si Nicolas Maduro bilang ally. Isa na naman itong ally na nawala. Ang kaguluhan sa Iran ay nagdulot ng pagkawala ng isa pang ally sa katauhan ni Ali Khamenei, kahit hindi pa sure ang final outcome. Samantala, lumalakas ang posisyon ng Ukraine sa Gulf region. Ang Russia ay hindi na rin pinagkakatiwalaan sa weapons. Habang nauubos ang stockpiles nito sa Ukraine, lumalabas na hindi ganun kaganda ang weapons nila kumpara sa marketing nila. Ang Russian arms exports ay bumaba ng 64% sa loob ng last 5 years ayon sa Moscow Times. Hindi lang dahil kailangan nila ng sariling weapons. Kumukonti rin ang buyers tulad ng India at China. Habang nangyayari ito, ang European Union countries ay nagbebenta ng 4 times na mas maraming weapons kaysa Russia. Kaya ang Terra A1 ng Japan ay malaking bagay para sa Ukraine sa direct sense. Isang bagong interceptor drone na sobrang useful sa cost-effective defense laban sa Russian attacks. Pero ang mas malaking issue ay ang geopolitical impact nito. Mas lumalapit ang Japan at Ukraine at mas dumarami ang partners ng Ukraine sa buong mundo. Habang nangyayari ito, bumabagsak ang influence ng Russia. Bawat Shahed na na-intercept ay paalala ng reality na ito sa Kremlin. At bawat Terra A1 na lumilipad ay paalala kay Putin na nasa panig ng Ukraine ang Japan, pero baka hindi na masyadong pinapansin ni Putin ang mga ganitong development. Abala ang Russia sa pag-collapse ng sariling war machine. Sinisira na ng Ukraine ang front lines ng Russia. At ang interceptor drones ay isa lang bahagi ng mas malaking equation na papunta sa pagbagsak ng Russia.